Good morning, Pilipinas! Ayan, nagbabalik tayo. Ako po si Ka-Coffee at pag-usapan natin ang mga latest na political events dito po sa Pilipinas. Nabalitaan nyo na ito, Ka-Coffee? Yung mga bata na ginagawang surrogate mother, Ka-Coffee. Diyan sa Cambodia, binubugaw. Sino kaya mga taong nasa likod na ito, Ka-Coffee? Kawawa ha? Dinadala yung mga taong ito, itong mga babae na ito, Ka-Coffee, dinadala sa Cambodia at magiging surrogate mother sila dyan. Sa kanila palalakihin yung baby na hindi naman talaga sa kanila. Yung surrogacy. Familiar kayo dyan. Yan ang ginagawa nila. Human trafficking ito, Ka-Coffee. Kawawa yung mga kababayan natin dito at buti na lang na-rescue sila. Ito, nabasa ko lang ito sa post kanina, Ka-Coffee. Senator Raffy Tulfo sa DFA tiyaking matutulungan ang mga Pinay na biktima ng baby-making scheme dyan sa Cambodia. Nasa balita po yan ng Radyo Pilipinas. Bakit nandiyan yung mga tao na ito? Bakit nabibiktima sila? Bakit daw si Senator Raffy Tulfo? Siya kasi ang chairperson, Ka-Coffee, ng Committee on Migrant Workers dyan po sa Senado. Bakit nangyayari yan? May mga abuso. May negosyante yan, Ka-Coffee. May mga nag-i-sponsor dyan. May mga kapit din yung iba dyan. Ginagamit nila yung opportunity na yan, hanapan ng papel, hihinapan ng visa, working visa para mapapunta doon. O kung turista, magtatago yan. Mamumuhunan sila dyan, gagastos sila dyan. Siyempre, babayaran nila yung mga tao na ito yung mga pamilyang maiiwan. Kawawa naman yung mga biktima. Dahil sa gusto nilang kumita, kakagat sila doon. Kasalanan ba nila yon? At some point, meron silang kasalanan din. Pero may kasalanan dito yung mga taong nasa likod nitong human trafficking na ito. At yan ay dapat managot. Good thing, tinututukan na ito ngayon ng senador. Sana nga magkaroon ng sunod-sunod na investigasyon dito sa Senado ni Senator Raffy Tulfo. And tulong, importante, tulong ito, Ka-Coffee, doon sa mga rescued. Rescued na, grabe ginawang factory, yung mga babae mga Pilipino. Pinasusubaybayan ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo sa Department of Foreign Affairs ang sitwasyon tungkol sa napaulat na pagkakasangkot ng mga Pilipina sa baby-making scheme sa Cambodia. Ayon kay Tulfo, nakakalungkot na marinig ang ulat na may 20 Pilipina na naging biktima ng human trafficking at sexual exploitation sa Cambodia at nagagamit sa surrogacy o ginagawang mga baby maker. Nakalulungkot talaga yan, Ka-Coffee. Nang isang araw lang pinag-uusapan namin yan sa opisina pinag-uusapan namin. Sabi nila, bakit sa Cambodia? Hindi naman mayaman na bansa ang Cambodia. Pero parang Pilipinas lang din yan, Ka-Coffee. Hindi tayo mayamang bansa pero marami rin mayayaman sa atin at kinakailangan ng ganitong industry. Mga tutulong para yung intention, sige, surrogate mother, maghahanap sila para magkaroon sila ng anak. Pero grabe ito. Paano kung may mangyari doon sa mga Pilipinas? Sino po protekta sa kanila dyan? Baka i-dispose na lang sila Walang papeles Anong pangahawakan nila? Paano yung mga medical needs nila pag may masamang nangyari sa kanila? 'Di ba? Kasi illegally transferred sila, illegally recruited dyan sa Cambodia. Tiniyak naman niya ng Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa Senador na ginagawa ng DFA ang lahat para matulungan ang mga Pinay na biktima nito at gagawin ng Philippine Embassy sa Phnom Penh ang lahat para sa pagbabalik sa bansa ng ating mga kababayan. Paano kung nabuntis na itong mga to at may dala-dala na sila sa kanilang mga tiyan? Paano ngayon yan? Mabigat-bigat na problema yan. Nakalulungkot ito, Ka-Coffee, dahil nangyayari ito sa atin. Ayan headline ng GMA News. Sige. Lately ko lang nakita ito. 20 Pinay na rescue from surrogacy scheme dyan po sa Cambodia. Cambodian National Police rescued 20 Filipino women in Kandal Province last September 23 who were trafficked into being surrogate mothers, the Philippine Embassy in Phnom Penh said on Wednesday. At the 20 victims, 13 are, quote-unquote, various stages of pregnancy and currently in a local hospital, while 7 others are awaiting repatriation, the embassy said. Anong ibig sabihin ito? Various stages of pregnancy. O may dala-dala na sila sa tiyan nila, Ka-Coffee. Mga ilang buwan na siguro yan. Or in preparation. However, authorities have yet to determine the entity behind the recruitment of these women. Malaking sindikato yan, Ka-Coffee. Hindi lang yan isang tao. May malaki nagpupondo dyan. Bilyonaryo, milyonaryo yan, Ka-Coffee.
Hindi lang yan ngayon niya ginawa, maraming beses niya yan ginawa. Itong na-rescue na yan Ngayon lang siya nahuli, pero for the longest time, ginagawa niya na yan. Pero mo 20, 20, napakarami yan Based on preliminary interviews, the recruitment of these 20 Filipino women took place in cyberspace by an individual whose identity and nationality have yet to be determined conclusively. Sabi po ng pahayag na yan. Nakalulungkot lang talaga na kinakailangan natin patusin sa mga kababayan natin. Bakit kinakailangan natin ito patusin? Hindi ba natin sila pwede husgahan? Dahil may mga pangangailangan din sila. Pero itong mga tao na ito mapang-abuso. The recruiter with an apparently assumed name arranged for the women to travel to another Southeast Asian country but eventually sent them to Cambodia where surrogacy is banned. O yun naman pala ipinagbabawal dyan sa bansang yan. At the same time of the rescue, the women were found to be under the care of a local nanny, quote-unquote nanny together with 4 other women from a neighboring country. O baruin mo, dyan sila nagkukumpol-kumpol dyan. Malaking sindikato yan na nandiyan po sa Cambodia and may mga partners siya na tumutulong para iproseso yung kanilang mga dokumento na nandito po sa Pilipinas. The embassy said that it has already provided prenatal support to the rescued victims. Further, it will continue to coordinate with the Cambodian authorities for the immediate resolution of the case. While there is no law prohibiting surrogacy in the Philippines, existing laws and policies do not regulate the practice as well. There were already bills filed at the House of Representatives regulating the conduct of assisted reproductive technology and surrogacy procedure in the Philippines, but they remain pending at the committee level. Actually, dapat pag-usapan na rin yan, Ka-Coffee Napapanahon na rin na pag-usapan natin yan kasi baka nangyayari na rin yan dito sa Pilipinas. Kasi ang ginagawa ng mga mayayaman dyan, nagpupunta ng ibang bansa yung kilala nyo yung negosyante? Yung negosyanteng may-ari ng mga pabango chain, di ba? Surrogacy mothers ang kinuha nun, pero iisa lang. Pero alam ko, dyan sa Russia kinuha nila yan. Legal kasi yan dyan. Kung legal yan, protektado yung mga babae. Hindi sila kawawa dyan once na may mangyari sa kanila. Sa Cambodia, illegal yan. Kung may mangyari sa kanila, baka pabayaan na lang sila ng recruiter nila dyan. Wala na sila magawa kasi illegal yan na pinasok nila Unlike sa mga lugar na legal yan, kahit papano may safety net. Meron silang matatakbuhan. O yan ang pinapatiyak ngayon ni Senador, ni Senator Raffy Tulfo. Tiyakin na tulungan ito. Hindi mo pwedeng basta na lang sisihin itong mga biktima. Yes, may pagkukulang sila. Pinatos nila yan kasi ang common mindset ng tao. Sasabihin, bakit mo ginawa yan? Yun na nga nagkamali na nga yan Husgahan mo pa. Di ba? Ang kailangan niya tulong. I-rehabilitate yan. I-counsel yan. Bigyan ng suporta at sapat na tulong. Baka kailangan ng trabaho. Ang daming trabaho nandito sa Pilipinas Ibibigay yan doon sa kanya para hindi na sila pumasok dyan. Yan ang pinapatiyak ni Senator Raffy Tulfo dyan. Tulungan itong mga biktima na to. At huwag husgahan. O siya Ka-Coffee, paalala lang sa mga kababayan natin. Pag may mga nag-aalok ng illegal scheme sa ibang bansa, magdalawang isip naman po kayo. Ingat-ingat din kayo. Dahil dito, yes, makakaalis kayo. Ang problema nyo, immigration, makalusot kayo sa immigration dito sa Pilipinas at sa immigration ng ibang bansa, makalusot kayo dyan. Paano kung may nangyari sa inyo dyan sa ibang bansa? Hindi ninyo inaasahan, may nangyari. O sino kayong tatakbuhan ninyo? Illegally recruited kayo Diba? Kaya ingat-ingat. Buti kung may kamag-anak kayo doon na tutulong sa inyo. Diba? May matatakbuhan kayo ng tulong doon. Paano kung wala? Walang-wala talaga kayo. Bago yung kultura. First time nyo nakapag-abroad. O hindi kayo bihasa magsalita ng lingwahe nila or kahit yung English. Paano ka maiintindihan? Anong gagawin mo doon? Tsugiin ka na lang doon. Diba? Ingat-ingat Ka-Coffee bago umalis. Maraming opportunities dito sa Pilipinas. Hanapin nyo lang po, Hanapin nyo lang yung opportunities. Marami yan dyan. Hindi man kasing laki ng sahod na makukuha ninyo, mas safe naman kayo. Kasama nyo pa yung pamilya nyo. Ingat-ingat kayo sa mga instant. Pag instant, may problema yan. O siya, sige. Thank you. Kahit pa paano, nagkaroon ng ganitong linaw in fairness sa Embassy sa Phnom Penh, Ka-Coffee, nagkaroon ng linaw yan. And sa Senate, of course, sa Senate Committee on Migrant Workers, thank you. At least na pag-uusapan na ito, mabigyan sila ng tulong, tiyak na tulong. Senator Raffy Tulfo, thank you. Sa DFA, thank you. At sa lahat ng mga tumutulong dito sa problema na ito para hindi na maulit Ka-Coffee. O siya, maraming salamat sa mga sumama sa atin. Nasa Facebook po kayo, nasa YouTube at di pa po kayo naka-follow, naka-like. Pasuyo na lang Ka-Coffee, like and follow dyan sa baba Click like and follow sa Facebook,
YouTube, subscribe at hit na yung notification icon para kayo po updated sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.